with our candidate number 1. Hello, candidate number 1. Are you ready? Alright, so please pick your question. Okay, so please give it to Ate Liz and let us read your question. Alright, you picked question number 10. Our question number 10 for a while, so would you like to answer it in English or Tagalog? Tagalog. Alright, so your question is, kung nakapulot ka ng pitaka o laruan na hindi sa iyo, ano ang gagawin mo? Again, kung nakapulot ka ng pitaka o laruan na hindi sa iyo, ano ang gagawin mo? Ang gagawin ko po, kukunin ko, tapos po hahanapin ko po kung sino may-ari. Kung wala po may-ari, ibibigay ko po sa pulis o kay teacher. And I thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. That was candidate number 1. Grabe, kitang-kita talaga na napakaganda ng values ng ating little Magaroweñas. Up next, let's have candidate number 2. Hello, candidate number 2. Please pick your question. You pick question number 16. Would you like to answer it in Tagalog or in English? Tagalog. Okay, our number 16 question is, kung bibigyan ka ng pagkakataong magbigay ng mensahe sa lahat ng batang Pilipino, ano ang sasabihin mo? Again, kung bibigyan ka ng pagkakataong magbigay ng mensahe sa lahat ng batang Pilipino, ano ang sasabihin mo? Ang sasabihin ko po ay magsali naman sila sa ganitong pageant at para manarasan nila ang ganito para makakuha din sila ng respeto sa mga tao. And I thank you! What a beautiful answer! So ang gusto niyang sabihin ay mag-encourage siya na mag-join din ng beauty pageants, just like little Miss Magarao. So thank you so much, candidate number 2. Up next is candidate number 3. Hello, are you ready? Alright, please pick your question and would you like to answer it in English or in Tagalog? Tagalog, okay. Your question is question number 14. Kung nakita mong may matandang tatawid sa kalsada, ano ang gagawin mo? Again, kung nakita mong may matandang tatawid sa kalsada, ano ang gagawin mo? Lalapitan ko po siya at tutulungan ko po siyang tatawid. And I thank you. Thank you so much. So tutulungan niya. Such a sweet little girl. Up next, we have candidate number 4. Hello, candidate number 4. Would you like to answer your question in Tagalog or in English? Tagalog. Okay, so please pick your question. You pick question number 1. Kung nakita mong may kaklase kang umiiyak sa loob ng silid-aralan, ano ang gagawin mo? Again, kung nakita mong may kaklase kang umiiyak sa loob ng silid-aralan, ano ang gagawin mo? Lalapitan ko po at tatanungin ko kung bakit siya umiiyak. At tatanungin kung na paano siya.
Sasabihin ko na Alright, so lalapitan ni candidate number 4 at tatanungin niya bakit umiyak. Thank you so much, a mother sweet little lady. So up next is we have candidate number 5. Hello, candidate number 5. Would you like to answer it in English or in Tagalog? Tagalog. Alright, in Tagalog. So please pick your question. Your question is question number 5. Kung may kaklase kang walang baon, ano ang gagawin mo? Again, kung may kaklase kang walang baon, ano ang gagawin mo? Bibigyan ko po siya ng aking baon upang hindi po siya lalaway umaanggit sa aming mga baon. And I thank you. Thank you so much, candidate number 5. So bibigyan niya para hindi mainggit yung kaklase niya. Very generous. So once again, a gentle reminder to everybody to please stay quiet and silence when our candidates are answering. Maraming salamat po. Up next is our candidate number 5. Rather, candidate number 6. Thank you so much for that. Talagang tinignan niya ako. Sabi niya, 6 ako. Thank you so much. You're so cute. Alright, so please pick your question and would you like to answer it in Tagalog or in English? Okay, Tagalog. And your question is question number 15. Kung bibigyan ka ng isang kahilingan para sa iyong pamilya, ano ito at bakit? Again, kung bibigyan ka ng isang kahilingan para sa iyong pamilya, ano ito at bakit? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Kung ako man po ay may kahilingan, ang kahilingan ko po ay maging masaya po kaming lahat para po magsama-sama kami. Dahil po, pag nagsama-sama kami ay masaya. Kami ay masaya. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 6. So gusto niya sama-sama lang sila as a family. Very family-oriented. And of course, up next, candidate number 7. Wow. Hello, candidate number 7. Would you like to answer your question in Tagalog or English? In Tagalog. Okay, so please pick your question. Alright, thank you so much. And you pick question number 12. Kung ikaw ang magiging Little Miss Magaraw sa loob ng isang araw, ano ang una mong gagawin para sa mga bata sa inyong bayan? Again, kung ikaw ang magiging Little Miss Magaraw sa loob ng isang araw, ano ang una mong gagawin para sa mga bata sa inyong bayan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang gagawin ko po ay sasabihin ko po na mag-aral po sila ng mabuti at po maging magalang po sila sa mga kapwa natin at kailangan po may takot sa Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 7. Sabi niya, dapat mag-aral ng mabuti at may takot sa Diyos. Wow. So, thank you for that. And now, up next, let's call on candidate number 8. Our candidate number 8. So, congratulations. We're almost halfway sa ating Q&A at talagang lahat sila nagpapakita ng kagandahang asal at talino dito sa stage. Good job para sa mga age
ages 5 to 9 years old. So hello, candidate number 8. Alright, so hello, would you like to answer your question in Tagalog or in English? English. Oh wow, English. Alright, so please pick your question. Your question is question number 11. I will read first the question in Tagalog and I will translate it in English, okay? Kung inutusan ka ng iyong nanay o tatay habang naglalaro ka, ano ang pipiliin mong gawin at bakit? So, candidate number 8, let's see that you are playing, but your mom or dad asked you to do something. So, what would you do first? Will you rather play first or would you rather do what is being asked you to do? Asking for the Again, in Tagalog, kung inutusan ka ng iyong nanay o tatay habang naglalaro ka, ano ang pipiliin mong gawin at bakit? So, would you rather play or would you rather do the task being asked you to do? to do. Pipiliin ko po. Sige, so kunwari si baby number 8 at si Ate Liz naglalaro sa labas. Tapos, tinawag ka ni Mama at ni Papa na gumawa ng chores sa bahay, na gumawa ng gawaing bahay. So, ano ang pipiliin mo? Maglalaro ka ba? O gagawin mo yung inuutos sa'yo ni Mama at ni Papa? Gagawin ko. Ang gagawin ko po. Yes. So would you like to add? May gusto ka pa bang sabihin? Sige, sabi niya, ay ang gagawin niya ay yung inuutos ni Mommy at ni Daddy. Sige, baby number 8, again, ano ang iyong gagawin kung may inuutos sa'yo si Mama at Papa tapos naglalaro ka? Pumutos po ako ni Mami kasi Mama po at Papa ko. Yes. So that concludes her answer. Let's give her a round of applause. Grabe, 5 years old po siya, pero napakagaling niyang sumagot dito sa unahan. So once again, thank you so much. And for sure, magiging proud si Mama at si Papa na gagawin mo yung inuutos. Right? Candidate number 8? Yes, so thank you so much once again, our candidate number 8. Thank you, baby girl. Up next, let's have candidate number 9. Don't worry, ladies. We're almost there. 5 candidates na lang. Hello, candidate number 9. Hello po. Okay, so would you like to answer your question in English or in Tagalog? Tagalog po. Okay, so please pick your question. You pick question number 13. Kung may kaibigan kang hindi marunong magbasa, paano mo siya matutulungan? Again, kung may kaibigan kang hindi marunong magbasa, paano mo siya matutulungan? Hahayaan ko po siya magbasa at tutulungan ko po siya para po makabasa po siya ng maayos. And I thank you.
ating little girl ang kanyang classmate. Very helpful. Maraming salamat. And up next, candidate number 10. We are almost there, ladies. Pero hindi kita sa kanila na talagang all smiles. Kitang-kitang all smiles pa rin sila. So hello, would you like to answer your question in Tagalog or in English? Alright, Tagalog. So please pick your question. Thank you so much. And you pick question number 8. Kung nanalo ka sa isang paligsahan, paano mo ipapakita ang iyong pagpapakumbaba? Kung nanalo ka sa isang paligsahan, paano mo ipapakita ang iyong pagpapakumbaba? Thank you for the wonderful question. Magpapasalamat po ako sa Diyos, pamilya at sa lahat po na sumuporta sa akin at mananatili po akong maging mabait at magpapakumbaba. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 10. So magpapasalamat daw siya sa Diyos, sa kanyang pamilya, at magpapakumbaba siya. Well, we love a grateful kid. So hello, candidate number 11. Hello po. Would you like to answer your question in Tagalog or in English? English po. English, okay. And you picked Thank you so much. You picked question number 6. I will first read the question in Tagalog, okay? Kung may kaibigan kang nangongopya sa pagsusulit at hinihikayat kang gawin din ito, ano ang gagawin mo? So in English, if you have a classmate who is encouraging you to cheat on a test or to copy an answer to another classmate, and you are also invited to do the same, what would you do? Huwag pong mangungopya kasi po masama po yun at tutulungan ko po siya. Ulit po. Alright, so again, kung may kaibigan kang nangongopya sa pagsusulit at hinihikayat kang gawin din ito, ano ang gagawin mo? Huwag pong mangungopya kasi po masama yun at dapat mag-i-study hard para makagets po ng exam. And I thank you! Yeah, so sabi niya, bawal mangopya. Diba? Dapat mag-study. Thank you so much, candidate number 11. Up next, baby girl, candidate number 12. Please join me here on the center stage. Hello, would you like to answer in English or in Tagalog? Alright, so please pick your question. You pick question number 4. Kung nahulog ang laruan ng iyong kapatid at nasira ito dahil sa iyo, ano ang gagawin mo? Again, kung nahulog ang laruan ng iyong kapatid at nasira ito dahil sa iyo, ano ang gagawin mo? Gagawin ko po, magsusorry ako sa kanya at bibigay ko na lang po ang aking laruan kung ano man gusto niyang laruan. Yun lamang po and I thank you! Thank you so much, candidate number 12. So magsusorry siya at ibibigay niya na lang yung kanyang toy in exchange. Alright, thank you. And up next, let's have candidate number 13. Our second to the last candidate. Hello, candidate number 13. Tagalog or English? Alright, Tagalog. So please pick your question.
question number 7. Kung natalo ka sa isang paligsahan, ano ang gagawin mo pagkatapos? Again, kung natalo ka sa isang paligsahan, ano ang gagawin mo pagkatapos? Thank you for that lovely question. Sasabihin ko po sa aking sarili na sasali na lang po ako sa susunod at mas gagalingan ko pa sa sunod para ako naman po ang manalo. And I thank you. Wow, thank you so much, candidate number 13. So, mas gagalingan niya daw sa susunod para siya naman ang manalo. So, thank you so much for that. We value sportsmanship here. So, up next, our last candidate to answer our preliminary question and answer. Our candidate number 14. Hello, candidate number 14. Alright, so Tagalog or English? Tagalog. Okay, Tagalog. So you're the last one to answer. Please pick. You pick question number 3. Kung may bago kang kaklase na nahihiyang makipagkaibigan, paano mo siya tutulungan? Again, kung may bago kang kaklase na nahihiyang makipagkaibigan, paano mo siya tutulungan? Titingnan ko po siya at magsasmile ako po. Tatanungin ko po kung anong pangalan niya at magkiraro po ako sa kanya hanggang po siyang makomportable. There you have it, our candidate number 14. Thank you so much. So sabi niya, titignan niya at kakausapin para maging komportable yung kanyang bagong classmates. So thank you so much, our little ones.